Ito ay isang cotton field, parang puno ng snow sa sobrang puti. Napaka-satisfying tingnan ng pag-harvest ng cotton. Sa malalaking taniman, dinaraanan ito ng cotton picker para mabilis ang pag-harvest. Ang mga na-harvest na cotton bolls ay parang malalaking candy na nagkahilera. Mula rito, ang halamang ito ay ginagawang damit, towel, cotton buds at cotton pads at ginagamit din ito ng maraming bansa sa paggawa ng perang papel, pati rito sa Pilipinas. At alam nyo ba, ang cotton seed ay ang unang halamang tumubo sa moon. They have actually grown for the first time, a very, very small plant on the moon. Ang cotton plant ay kabilang sa genus na Gossypium at sa Malvaceae family. Kilala ito sa dami ng natural fiber na naipuproduce nito. Bagamat karaniwang puti, maaari din itong tumubo sa ibang kulay gaya ng green at brown. Sa paglipas ng panahon, ang cotton ay naging mahalagang bahagi na ng sibilisasyon ng tao. Sinasabing walang tiyak na record kung gaano nakatanda ang cotton. Ngunit may mga ebidensya na nagpapatunay ng mahabang kasaysayan nito, katulad ng pagkatuklas sa telang gawa sa bulak at ng cotton balls sa kuweba sa Mexico na hindi bababa sa 7,000 years ang tanda. Ngunit paano nga ba nabubuo ang cotton? Ang cotton plant ay nangangailangan ng tinatayang 180 to 200 days mula sa pagtanim hanggang handa ng i-harvest. Kadalasan ay mula December hanggang March. Pwede nang i-harvest ang cotton sa autumn, basta't nakakatanggap ito ng sapat na tubig. Yun nga lang, bumabagal ang paglaki nito kapag bumaba sa 20 degrees Celsius ang temperature. Matapos mamulaklak at mapollinate, nabubuo na ang tinatawag na cotton ball. Ang cotton ball ay isang matigas na capsule na may fibers at buto na bumubukas kapag hinog na. At kapag 95% ng mga bowl ay nahati na, handa na itong i-harvest. Sa tradisyonal na paraan, ang isang taga-ani ay maaaring maka-harvest ng 50 to 80 na kilo ng cotton kada araw. Samantala, sa modernong paraan, ginagamit ang cotton picker na nagko-compress ng cotton sa malalaking module na may diameter na 2.4 meters at binabalot sa plastic film upang maprotektahan laban sa moisture. Pagkatapos anihin, dinadala ang cotton sa ginning plant upang tanggalin ang malalaking dumi gaya ng dahon o sanga. At kapag okay na, dadako na sa proseso ng carding kung saan pinaghihiwa-hiwalay ang fibers. Saka ito pinagsasama-sama sa sleevers o panimulang material sa paggawa ng yarn. Pagkatapos, ang cotton fibers ay isinasalang sa spinning machine upang makagawa ng sinulid na siyang hinahabi para makabuo ng tela. Sa weaving process naman, mas matibay ang nagiging resulta ng tela kaysa sa knitting na nagiging stretchy, malambot at breathable ang tela gaya ng sa t-shirts at medyas. Upang makagawa ng isang pares ng jeans, kinakailangan ng humigit kumulang 0.68 na kilo ng cotton. Ayon sa ulat, ang India at China ang nangungunang producers ng cotton, kasunod ang US. Samantala, ang cotton ay ginagamit hindi lamang sa damit, kundi pati na rin sa perang papel. Sa ilang bansa gaya ng US, 75% ng perang papel ay gawa sa cotton, kaya hindi agad ito napupunit kahit mabasa. Mainam din ito sa wet wipes, cosmetic pads at iba pang absorbent products dahil mas matibay ang cotton kapag basa ito kaysa tuyo. Bukod rito, ang cotton balls ay tinuturing na prutas dahil sa buto nito. Bagamat hindi inirerekomenda na kainin ito ng hilaw, ginagamit ang cotton ball sa paggawa ng cotton seed oil. Maraming restaurant ang gumagamit ng cotton seed oil sa pagluluto at paggawa ng sauce, marinade at dressing. Samantala, ang cotton ang naging kauna-unahang halaman na tumubo sa buwan. Noong January 3, 2019, isang cotton seed ang isinama sa Chang'e 4 probe ng China. Makalipas ang 2 linggo, nagpadala ang probe ng grainy na larawan na nagpapakita ng maliliit na usbong mula sa cotton seed sa loob ng Lunar Microecosystem Experiment. Ngunit hindi rin nagtagal ay namatay ito dahil sa malamig na temperature ng buwan noong January 16, 2019. Gayunpaman, ang bawat hibla at parte nito ay nagpapakita ng kahalagahan at kasaysayan ng cotton sa ating pang-araw-araw na buhay.
Kung bilib ka rin sa galing ng cotton plant, mag-comment ng big yes. Alam mo ba, nasa 10 million katao ang namamatay bawat taon dahil sa high blood pressure. Ang nakakatakot dito, ito ay silent killer. Madalas ay walang sign o sintomas. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang aatakihin sa puso o kaya ay ma-stroke. Kaya napaka-importante ang regular monitoring ng iyong blood pressure upang maagapan ito agad hanggat maaga pa. Ang isa sa pinagkakatiwalaang brand pagdating sa BP monitor ay ang Omron. Accurate at reliable ang BP reading nito. Napakadali nitong gamitin at kayang-kaya itong gawin kahit mag-isa lang. At para masigurong original Omron, dito po kayo bumili sa legit na store. Ilalagay po namin ang link nito sa caption o sa description. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!